Eto guys, ang dami po katanungan kapag nag-uumpisa ka pa lang, 'di ba? Gaya ng paano ma-monetize sa YouTube ng mabilis. Ano ba dapat gawin para mag-viral ang video? Gaano kahaba ba dapat ang ina-upload? Ilang videos ba dapat ang ina-upload sa isang araw? Anong oras ba dapat mag-post ng video? Ano ba ang kailangan iwasto sa settings? Paano dumami ang subscribers ng mabilis? At marami pa pong iba. Konting background lang po guys at ako'y baguhan lang din dito sa mundo ni YouTube. Ako po ay na-monetize sa loob lamang po ng isang buwan at dahil nga sa pag-a-upload ko ng YouTube Shorts. Nung in-apply ko po ang mga techniques na to ay napatunayan ko na effective nga. So eto, isi-share ko po sa inyo at baka kayo naman po ang next na ma-monetize. Isahin po natin sagutin ang mga yan. Tandaan nyo, YouTube Shorts po ang pinag-uusapan natin dito at yan ang sagot sa unang tanong natin. Yung paano ma-monetize sa YouTube ng mabilis, sagot po dyan sa pamamagitan po ng YouTube Shorts. Tandaan nyo ulit, kailangan nyo po maka 10 million views sa YouTube Shorts sa loob ng 3 buwan para ma-monetize. At ito ay makakamtan nyo lamang kung may nag-viral na videos kayo. So paano nga ba mag-viral? At dito na nga po lalabas yung mga ibang katanungan natin. Ano-ano ba dapat isaalang-alang para mas malaki ang tsansa na mag-viral ang video? So una, tamang haba po. Eto guys, nasa pangalan na po yan. Kaya po tinatawag na shorts po. So make it short. Kahit sabihin pa natin na maximum 3 minutes ang allowed sa YouTube Shorts. Tandaan nyo, views po ang pinag-uusapan dito at hindi watch hours. Hindi po counted ang watch hours na galing sa shorts doon sa 4,000 watch hours na requirement ni YouTube. So kung watch hours ang goal mo, mag-focus ka po sa long form videos. So gaano ba dapat kahaba o kaikli? Ang sagot po dyan, 4 to 7 seconds lang po, ideally. The shorter the better. Higher ang chance na uulit-ulitin nila yung video nyo, lalo na kapag kaaya-aya po. Madali lang po kasi nila i-swipe back at watch uli, kasi nga po maiksi lang. Maiksi lamang po ang attention span ng mga tao kaya mas gusto nilang manood ng mga shorter videos. At kapag inulit-ulit nga po nila yung video nyo, maiisipan po ni Algo na ipakita sa mas madaming tao yung video nyo at posible na nga po yan mag-viral. So iwasan nyo po muna mag-upload ng more than 15 seconds lalo na pagbaguhan kayo. Uulitin ko po, views po ang hinahabol natin, hindi watch hours. So dito na po tayo sa pangalawang tanong. Ilang post po ba dapat ang i-upload sa isang araw? Eto guys, dito na po lalabas yung kasabihang quality over quantity po. So hindi po ito padamihan ng ina-upload. Mag-post po kayo ng 1 to 3 high quality videos in a day. Kahit isang video lang po ang i-upload nyo, basta high quality po yan, ay okay na po. Kapag yung video nyo kasi ay napunta sa tamang audience, tiyak napapanoorin nila yan ng buo at may chance na mapapa-like and subscribe din sila. So, tanungin mo muna sarili mo bago ka mag-upload. May kalidad ba tong i-upload ko? May nilalaman ba? Maganda ba itong panoorin? Klaro ba? Yung mga tipong ganun po, iwasan nyo po yung blurry or di kaya yung masyadong maggalaw na video. Hindi po kasi kaaya-ayang panoorin. Mahihilo po viewers nyo at isoswipe agad nila yan. So uulitin ko guys, hindi po padamihan ng video ang nire-recommend. Kahit anong platform po yan, mapa YouTube or Facebook man yan, hindi po padamihan. Tandaan nyo po yan guys ha. Ngayon, sa timing naman, so anong oras ba dapat mag-upload? Eto guys, kung baguhan po kayo, wala pong tamang oras ng pag-a-upload. Advice ko sa inyo, mag-upload po kayo sa iba't ibang oras. Experiment po muna kayo. At kapag dumadami na nga ang viewers nyo, puntahan nyo na po ang analytics nyo sa YouTube Studio. So download nyo lang po yung Studio app kung cellphone po ang gamit nyo. Tapos i-check nyo yung audience section. Doon makikita nyo po kung anong oras nanonood yung mga viewers nyo. Dito nyo na pagbabasihan kung anong oras ka ba dapat mag-upload sa araw na iyon. Hindi po kasi pare-pareho ang oras kada araw. So ugaliin nyo pong i-check yung analytics nyo. Dito naman na po tayo sa settings. Dito guys, bago po kayo mag-upload, i-double check nyo po yung settings nyo. Huwag nyo pong kakalimutan na iset to public po yung mga post nyo bago nyo i-upload.
Huwag po atat mag-upload ha, check nyo po lahat muna. Kasi minsan hindi nyo alam, naka-private po pala yan. Kahit po kasi naka-private at pinanood mo yung sariling video mo, makaka-count po yung view. Pero hindi po yan makikita ng iba. Kaya huwag na huwag kakalimutan i-check muna yung settings before uploading. Eto pa, kailangan nyo pong i-tick yung not made for kids. Kapag nakaset for kids po kasi yan, yung mga taong less than 18 years old lang po ang mapupuntahan ng video nyo. Alam naman natin na kukunti lang yung mga accounts na less than 18. Yung iba nga ginawang 30 years old edad nila sa account nila kahit 14 years old lang sila. Ngayon, pindutin nyo na po yung comment section nyo at i-turn on nyo po yan. The more comments na matanggap nyo, the more engagement po. Kapag wala po kayong comment, wala po masyadong engagement at aasa lang po kayo sa mga nagla-like. Kapag may nag-comment po kasi dyan, replyan nyo po. Kahit na emoji lang yan, replyan nyo din ng emoji basta't ma-replyan nyo po. Kapag na-notify kasi yung nag-comment, i-click po nila yan at mapupunta ulit sa video nyo. So additional views na naman po yon. The more na may bumabalik sa video nyo, the more na iisipin ni Algo na maganda yung video at posibleng ipapakalat niya yan sa ibang audience. Ngayon, dito na po tayo sa caption. Ang paglalagay po ng hashtag para sa akin ay optional. As long as may sinulat ka po dyan na title ng video mo ay okay na po. Tinisting ko po kasi maglagay ng hashtag at hindi maglagay ng hashtag. Ang resulta po ay parehas. So nasa inyo na po kung gusto nyo lagyan or hindi. Ang importante po dyan ay nakaset to public at not made for kids. Yung mga videos nyo po bago nyo po i-upload. So yan po ang dalawang pinaka-importante na dapat i-double check nyo sa settings nyo bago po kayo mag-upload. Eto guys, dito na tayo sa subscribers. Paano nga ba magpadami ng subscribers ng mabilis? Sagot po dyan, kailangan mo po ng viral video. Yan po kasi talaga ang pinaka-effective na paraan. Yung mga nagfo-follow sa'yo kapag nag-viral ang video mo ay masasabi mo po na organic subscribers mo. Kasi nga hindi mo sila pinersa na mag-subscribe sa'yo. Tandaan nyo, 1,000 subscribers lang po ang isa sa mga requirements para ma-monetize. Mabilis po yan kapag may nag-viral na video kayo. Ngayon, paano kung walang viral video? Paano kung subscribers lang ang kulang mo para ma-monetize? Ito po ang gawin nyo. Pwede po kayong magyakapan sa comment section ng isang video na parehas yung pinanood at nagustuhan. Kapag may pinanood kayong video na nagustuhan nyo at may mga nagko-comment, pwede po kayong magpansinan doon, magyakapan kung baga. Alam naman po natin na hindi lahat ng kamag-anak mo at malalapit mong kaibigan ay nakasubscribe sa'yo. Kahit sabihin pa natin na nakasubscribe sila, pinapanood ba talaga nila yung video mo? Malamang hindi. Kaya nga hindi umaabot ng 10 views ang videos natin kasi kulang sa support din. Kaya viral video po talaga ang pag-asa natin. At yan ay makakamtan nyo lamang kung tama at wasto ang pag-a-upload nyo. Ito guys, bonus tips ko po ito sa inyo. Huwag nyo po itong maliitin at proven and effective na po ito sa akin. Mag-edit po kayo. Kung titignan nyo yung mga short videos ko ay puro edit po. Pero sa contents na ganito po ako nakakadami ng views. Nag-try na po akong sumayaw, mag-dubbing at iba pa pero no luck. Pati po sa Facebook, ganun din. 71 videos na po ang nag-million sa Facebook ko dahil sa ganitong contents. At sa ganitong content nga din ako nag-viral sa YouTube Shorts ko. At yun nga ang dahilan kung ba't ako na-monetize. Kaya kung gusto mo i-try yung mga contents na ina-upload ko, may mga tutorial po ako sa long form videos ko. Beginner friendly po mga tutorial ko at para nga talaga sa mga baguhan. Ako po ay hindi professional na editor. Nangangapa lang din po ako. Baguhan lang. Nagsi-self-learn lang din po ako. Eto pa, tandaan nyo po guys, hindi po agad-agad magva-viral ang video. Kung titingnan nyo yung isang nag-viral sa akin dito, nung January 4 ko po yan in-upload. Pero nag-viral po siya, nagsimula siyang mag-viral nung January 22. So, wag po kayong magdi-delete. Basta alam nyo po na high quality yan, wala kayong inapakan, maganda yung video nyo, hayaan nyo po yan. Bahala na po si YouTube na magkalat ng video mo at the right time po.
So, tiyaga lang guys, habaan po natin yung pasensya natin. So, yun lang guys, maraming salamat po at sana may natutunan kayong aral sa post kong ito. I-apply nyo po lahat ng sinabi ko at check po akong may magbaviral kang video. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.